kasama ang lahat. Dito, Manaloto, Glory ang kwento. 6:15 p.m. Tangsinan, lumaban. Ngunit maaagawan ng munting angel. Recipes of Love, Sunday 2 p.m. Matapos ang pagkikinahaw ng Imato Maraulo Special sa ilang kilalang summer destinations. Namabalik ng panangka at pelikula Imato Maraulo Special. Linggo rin 3 p.m. Mga batang Pinoy, iparinig ang boses mo. Ang original Star Boys Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 Sunday 25 na 9 a.m. hanggang 4 p.m. Audition are open for kids 7 to 14 years old. Ang batang mahusay dito lalaban sa The Boys Kids. Only on GMA. Dahil umano sa utang, kaya dinukot ng dalawang Chinese nationals ang kapwa nila Chino na nasa Pilipinas. Arestado na ang dalawa. Nakatutok si June Veneracion. Sila ang dalawang Chinese national na inaresto ng PNP anti-kidnapping group. Sangkot dalawang sa kidnapping ng kapwa nila Chinese. Ang biktimang Chinese businessman na rescue. Nangyari raw ang insidente sa isang casino sa Pasay City. Natatalo na raw sa sugal ng biktima. Kaya rin grabe sa mga suspect na mga maroy casino loan shark. Nakautang siya ng 180,000. And then nang sumingi-singil na siya, nabibigyan na siya ng 1.8 million. Malaki yung interest pag nangutang ka sa casino. Dahil hindi nakabayad ang biktima. Dinukot na siya ng mga suspect at itinago sa isang mga hotel sa Pasay City. Nakatawag ang biktima sa kanyang asawa na nagsumbong naman sa mga polis. Ito ay nakidnap early morning ng May 19. And then in the afternoon, nakaresponde agad kami at na-rescue agad namin yung victim at na-rescue namin yung suspect. Nasampahan na sa Department of Justice na reklamong kidnapping and serious illegal detention ng mga suspect. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. Sa datos ng PNP anti-kidnapping group, siya ang kidnapping cases mula January hanggang May ngayong taon. Sa bintang naman kumpara sa parehong panahon ng 2023, mga Chinese ang karamihan sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, yung ganasyon nakatutok 24 oras. Ngayong nagsisimula ng umulan, pinag-iingat ng Health Department ang publiko sa mga posibleng magpupusamin gaya ng malabrang kaso ng mga sintomas. Nakapagtala pa naman ito mga araw ng mga gantagtang na kaso ng COVID-19. Nakatulog si Ivan Mayrina. Init sa biglayo habang kilala na transisyon ng tag-init sa tagulan. Wild weather pa. Tila wild din daw ang mga sakit na posibleng makusa sa mga susunod na araw. Lalo pagtagulan na talaga. W para sa waterborne diseases o mga sakit na maaaring makuha sa pag-inom ng kontaminadong tubig dahil sa mga pagbaha. I para sa influenza-like o malatrangkaso mga sintomas tulad ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Bakit dumadami ang nagsisipon, nagsusore throat? Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon ng ating lalamunan. Naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Huwag din palimutan ng yan o leptospirosis dahil sa mga pagbaha at ang dengue at iba mga sakit na dala ng mga lamok tulad ng zika at chikungunya. Itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue. Bukod sa wild diseases, binabantayan din ang tumataas sa kaso ng COVID-19 dahil posibleng humina na ang kita ng mga tinanggap na COVID-19 vaccine sa pandemya. Ito rin ang tinitignan dahilan ng Ministry of Health of Singapore sa biglang logo ng mga kaso roon. Kaya muli pinaiitig ang kanilang pagbabakuna. May mga pre-formulated vaccines na mga updated vaccines, COVID vaccines, kaya na hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magpatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayong mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if they are vaccinated. Dahil bibisita muli si Pangulong Bongbong Marcos, pinatayuan siya ng Health Secretary kasi Ted Herbosa na mag-ingat sa mga lugar na tao. Sa Pilipinas naman, may anunsyo rin ng Lunes ang Makati Medical Center kaugnay ng dagdag COVID beds dahil sa bahagi pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Bagamat malayo raw ito sa bilang ng kasagsagan ng pandemya. Sa buong bansa, mababa ang hospital utilization rate ayon sa Health Department. Pero pinag-iingat ang mga vulnerable o yung mga nakatapag na at may ibang mga sakit. Department for
Para sa GMA Integrated Group, Marami nakatutok 24 oras. Ban sa TikTok at ibang app ang isusulong na isang panukala sa kamera. Partikular na gusto ipagbawal ang mga app na kontrolado umano ng mga bansang may banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa House Bill 10489, pinagditang Google Search platform ng TikTok dahil sa anay pulisya nito sa Chinese government. Dahil ipagbawal na panukala ang pag-distribute, pag-maintain at pag-update ng ganitong mga app at ang pagbibigay ng internet connection para sa mga ito. Subukan ang GMA Integrated News na makuha ang panig ng TikTok. Tinatawan ng censure ng Kamara si Davao del Norte First District Representative Bantalio Alvarez dahil sa umano'y disorderly behavior. Kaugnay po yan ang panawagan niya sa Armed Forces of the Philippines na pawiin ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang censure ay nangangahulugan ng matinding pagsaway. Nakaunalang nirekomenda ng House Committee on Ethics na patawa ng 60 araw ng detention si Alvarez. Pero nagbago ito sa plenaryo kasunod ng hukahin ng ilang kongresista na patawan si Alvarez ng mas magaang parusa. Okay lang yun eh. I think I deserve to be punished. Well, win some, lose some. From North to South, ang hatid na sa ilang pinig ng ilang kapuso start sa Ilocos Sur at Zamboanga City. Pinupostara sa Comrade Regan, in-enjoy din ang kultura ng Bumili. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional PD1 North Central Luzon. Shine on Zamboanga stage ang shining Iburi Dance actor na si Paul Sayas. Habang intense kilig naman ang dala ni Tom Rodriguez. Siyempre, ang unang purpose ko na naman yung masaya. Kami ito, masaya kami sa Zamboanga. Namanghari ng gawa sa lingwaheng Chabacano ng mga taga Zamboanga City. Pastiso sa Spanish, medyo parang Bisaya, Waray, Ilonggo, na parang halo-halo din. Sarap pakinggan. Ganun na yung greeting. Yung ustedes, ano yun? Ustedes. Yung Pero ay riga. Zamboanga pala. My great-grandfather was from here. Kaya I would like to explore those roots. Kasi yung alam ko, gusto yung sa Samar lang. Pero hindi ko man explore sa Zamboanga na side. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur naman, dagdag sparkle ang dala sa pinakaunang Rambot Mani Festival ni sparkle artist Angela Alarcon. Aabangan si Angela sa kanyang challenging role sa GMA Prime Series na Black Rider. Sobrang nag-enjoy po ko. Grabe po mag-jamming yung mga tao. So, grabe po yung energy ninyo. Walang sawa po yung pag-supporta niyo sa akin on stage. Sa highlight naman ng pista na Search for Miss Rambut Mani Festival 2024 nang harana sina All Out Sundays star John Rex. At kapuso actor Mike Tan. Sobrang accommodating ko lahat ng mga tao dito. Nag-enjoy ko ako. Nakakatuwa kasi at least nabubusta natin yung mga small towns sa Ilocos. Layo ng Rambut Mani Festival 2024 na i-promote ang mani bilang one town, one product ng bayan ng Santa Lucia. Para sa GMA Integrated News, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakatutok 24 oras. Tutukan! Ang proseso para sa late na pagpaparehistro ng birth certificate na kabilang ng mga naunang politiko tungkol sa pagkakaroon ng pagkakaroon at ispo. At binamatay low pressure area na posibleng maging bagyo na ang saan makaka-apekto. Ang mga balita sa pagbabalik sa 24 oras. Breakfast time! Have a weekly with some breakfast with Link First Chicken Spread. Kumasa real chicken at farm fresh heads. Sarap ng chicken with a lamb, kaya mini busog. Sarap! Isang sachet, limang pandesal. 12 pesos lang. Ganda ng hair! Mag-long hair style
tayo for the show.